Unang mga hari, Kabanata 10. At nang mabalitaan ng reyna sa Seba ang kabantugan ni Salomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. At siya ay naparoon sa Jerusalem na may maraming kaakbay, may mga kamelyo na may pasang mga espesya at totoong maraming ginto, at mga mahalagang bato. At nang siya'y dumating kay Salomon, ay kanyang inihiga sa kanya ang lahat na laman ng kanyang dibdib. At isinaysay ni Salomon sa kanya ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Seba ang buong karunungan ni Salomon, at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang dulang, at ang pagkaayos ng kanyang mga alila, at ang tayo ng kanyang mga tagapangasiwa, at ang kanilang mga pananamit, at ang kanyang mga tagahawak ng saro, at ang kanyang sampahan na kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, ay nawalan siya ng diwa. At sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayunmay, hindi ko pinaniwalaan ang mga salita hanggang sa ako'y dumating. At nakita ng aking mga mata, at narito, ang kalahati ay hindi nasaysay sa akin. Ang iyong karunungan at pagkaginhawa ay higit kaysa kabantugan na aking narinig. Maginhawa ang iyong mga lalaki, maginhawa ang iyong mga lingkod na ito, na nagsisitayong palagi sa harap mo, at nakaririnig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo, upang ilagay ka sa luklukan ng Israel, sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Kaya't ginawa kanyang hari upang gumawa ng kahatulan at ng katwiran. At siya'y nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto, at mga espesya na totoong sagana, at mga mahalagang bato. Kailanmay hindi nagkaroon ng gayong kasaganaan ng mga espesya, gaya ng mga ito na ibinigay ng reyna sa Seba sa Haring Salomon. At ang mga sasakyan dagat naman ni Hiram na nagsipagdala ng ginto mula sa Upir, ay nagsipagdala ng saganang kahoy na almog at mga mahalagang bato mula sa Upir. At ginawa ng hari na mga haligi ang mga kahoy na almog sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari. At ginawa rin mga alpa at mga salteryo sa mga aawit. Kailanmay hindi dumating ang mga gayong kahoy na almog o nakita man hanggang sa araw na ito. At ang Haring Salomon ay nagbigay sa reyna sa Seba ng lahat niyang naibigan at ang lahat niyang hiningi, bukod doon sa ibinigay ni Salomon sa kanya na kaloob hari. Sa gayoy bumalik siya at umuwi sa kanyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Salomon sa 1 taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga naglalako at sa kalakal ng mga mangangalakal, at sa lahat na hari ng halo-halong bayan,
at sa mga gobernador sa lupain. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto. 600 siklong ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya'y gumawa ng 300 ibang kalasag na pinukpok na ginto. 3 librang ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At ipinalalagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano. Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng gintong pinakamainam. May 6 na baitang sa luklukan, at ang pinakalangit ng luklukan ay mabilog sa likuran, at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan, at 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay, at 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako, at sa kabilang dako, sa ibabaw ng 6 na baitang. Walang nagawang gayon sa alinmang kaharian. At ang lahat na sisidlang inuman ng Haring Salomon ay ginto. At ang lahat na sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto. Walang pilak. Hindi mahalaga ito sa mga kaarawan ni Salomon, sapagkat ang hari ay mayroon sa dagat na mga sasakyan na yari sa Tarsis, na kasama ng mga sasakyan dagat ni Hiram. Minsan sa bawat 3 taon ay nanggagaling ang mga sasakyan dagat na yari sa Tarsis, na nagdadala ng ginto at pilak at garing, at mga unggoy, at mga paboreal. Sa gayoy, ang Haring Salomon ay humigit sa lahat ng mga hari sa lupa sa kayamanan at sa karunungan. At hinanap ng buong lupa ang harapan ni Salomon upang makinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. At sila'y nagsipagdala bawat isa ng kani-kanyang kaloob na mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit at sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula na sangayon taon-taon. At pinisa ni Salomon ang mga karo at ang mga ngabayo, at siya'y may 1,400 karo at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga bayan na mga karo, at kasama ng hari sa Jerusalem. At ginawa ng hari na maging gaya ng mga bato ang pilak sa Jerusalem, at ang mga sedro ay ginawa niya maging gaya ng mga puno ng sikomoro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. At ang mga kabayo na tinatangkilik ni Salomon ay inilabas sa Ehipto. At ang mga ngalakal ng hari ay nagsitanggap ng kawan ng mga yaon. Bawat kawan ay sa halaga. At kanilang isinasampa at inilalabas sa Ehipto ang 1 karo sa halagang 600 siklong pilak, at ang 1 kabayo ay sa 150. At gayon sa lahat ng mga hari sa mga Heteo at sa mga hari sa Syria ay kanilang inilabas sa pamamagitan nila.